Bawat minuto ay mahalaga. Alam mo ba na ang ilang simpleng senyales na iniisip mo na minor lang ay pwedeng mag-lead sa stroke? Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 10 warning signs ng stroke na dapat mong bantayan agad. Number 1, sudden numbness or weakness. Kapag biglang namamanhid o nanghihina ang mukha mo, braso o binti, lalo na isang side ng katawan, ito ay isa sa pinakakaraniwang unang senyales ng stroke. Halimbawa, kung hawak mo ang phone mo at biglang bumagsak sa kamay mo, hindi ito normal. Pwede itong palatandaan na may problema sa brain function. Number 2, confusion o trouble speaking. Kung nahihirapan kang magsalita, bumuo ng sentences o hindi maintindihan ang sinasabi ng iba. Alert mode na, ang stroke ay nakakaapekto sa communication centers ng utak. Kaya normal maging confused o mahirapan magsalita. Number 3, sudden vision problem. Ang biglaang pagkabuo ng blurred vision, double vision o pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata ay warning signs din. Kapag ang utak ay hindi na nakakakuha ng proper blood flow, maaaring maapektuhan ang eyesight. Number 4, sudden trouble walking. Kung biglaang nahihirapang maglakad, nawawala ng balance o parang natutumba, huwag itong baliwalain. Ito ay epekto ng stroke sa utak o cerebellum na responsable sa movement coordination. Number 5, severe headache. Ang sobrang sakit ng ulo na hindi normal na karaniwan mong migraine ay posibleng stroke. Kung biglaang sumakit ang ulo mo kasama ang iba pang senyales tulad ng facial drooping o confusion, emergency na ito. Number 6, dizziness or loss of balance. Ang pakiramdam ng umiikot ang mundo, mahina ang katawan o parang matutumba ka na ay pwedeng epekto ng brain dysfunction. Huwag i-ignore lalo na kung kasama rin ang mga pamamanhid o panghihina ng katawan. Number 7, facial drooping. Napansin mo ba na parang loop-sided ang ngiti o bulwak ang isang side ng mukha? Ito ay malinaw na senyales na apektado ang facial nerves ng stroke. Subukan mo yung smile test. Kung uneven ang ngiti, subukan mo nang pumunta sa doktor kaagad. Number 8, arm or leg weakness. Kapag hindi mo ma-raise o gamitin ng maayos ang isang braso o paa, ito ay senyales ng brain problem. Halimbawa, kung inaabot mo ang kamay sa isang bagay ay biglang bumagsak, hindi normal, pwede itong stroke symptoms. Number 9, difficulty swallowing. Bigla ang hirap sa paglunok ng pagkain o likido ay palatandaan na naapektuhan ang kontrol ng mouth at throat muscles mo. Palatandaan nito ng stroke. Number 10, sudden fatigue or confusion. Kakaibang pagod, sobrang pagkahilo o pagkalito na biglang nangyayari ay isa pang red flag. Stroke affect cognitive function. Kaya hindi lang physical ang symptoms. Mental clarity ay naapektuhan din. Yan ang 10 stroke warning sign. At kung napansin mo kahit isa sa mga senyales na ito sa sarili mo o sa iba, huwag mag-atubiling tumawag ng emergency o pumunta agad sa ospital. Bawat minuto counts at mas mabilis na ma-diagnose ang stroke, mas malaki ang chance na maiwasan ng permanent damage. At kung may natutunan ka sa mga signs na ito at gusto mo pang matuto ng life-saving tips at health advice, i-click ang subscribe at huwag kalimutang i-turn on ang notification bell. Sama-sama nating alagaan ang ating kalusugan at tulungan ang mga mahal natin sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang pinaka-importanting health topic, ang anaphylaxis o sobrang allergy reaction. Ito ay isang medical na emergency na pwedeng maging life-threatening kung hindi agad maagapan. Maraming hindi alam ang mga unang palatandaan ng anaphylaxis. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 emergency warning signs na dapat mong bantayan. Kung gusto mo maging handa at makatulong sa sarili mo at sa iba sa oras ng emergency, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito para lagi kang update sa mga health tips at life-saving information. Tara! 10 emergency warning signs of anaphylaxis. Number 1, pagkakaroon ng pamumula at pangangati ng balat. Madalas unang senyales ay ang pamumula pagpapantal na may pangangati sa balat, minsan pati sa buong katawan. Ito ay dahilan ng sobrang reaksyon ng immune system sa allergen. Number 2, pamumula at pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan. Kung makikita mong namamaga ang labi, dila o lalamunan, delikado ito dahil pwede itong magdulot ng hirap sa paghinga. Number 3, hirap sa paghinga o pagsasalita. Kapag may anaphylaxis, pwedeng magbara ang daanan ng hangin. Kaya nakakaranas ka ng paghingal, puni, sa paghinga o hirap sa pagsasalita. Ito ay isang emergency signs na agad na dapat aksyonan. Number 4, matinding pag-ubo o wheezing. Ang wheezing o tunog na parang humuhuni sa dibdib habang humihinga ay sinyales na nagkakaroon ng bronchospasm o paghigpit ng mga daanan ng hangin. Number 5, mabilis o mahinang tibok ng puso o palpitation o tachycardia. Dahil sa sobrang allergic reaction, pwedeng bumilis o maging irregular ang tibok ng puso. Kaya importanteng bantayan ang pulse rate. Number 6, pagkahilo, panghihina o pagkawala ng malay. Kapag bumaba ang blood pressure dahil sa allergic reaction, pwede kang mamadali ang mawala ng malay. Kaya ito ay isang malinaw na life-threatening sign. Number 7, pagsusuka, pagtatae o pananakit ng tiyan.
Ang anaphylaxis minsan ay nagdudulot ng gastrointestinal symptoms. Kung sabay-sabay ang mga sintomas na ito, kasama ng skin o breathing issues, agad na kumilos. Number 8, pananakit ng dibdib o pakiramdam na may matinding pressure. Maaaring may epekto sa puso o baga ang anaphylaxis. Kung mararamdaman mo ito, huwag itong ipawalang bahala. Number 9, pagkakaroon ng malubhang pagkabalisa o panic. Dahil sa kakulangan ng oxygen at stress sa katawan, normal na makaramdam ng panic o takot. Pero ito rin ang sinyalis na kailangan ng mabilisang aksyon. Ito yung pinaka-importante, number 10, paghina ng pakiramdam o shock. Ang pinakagrabe ay ang tinatawag na anaphylactic shock, kung saan bumabagsak ang blood pressure, mabilis ang pagtibok ng puso, at pwedeng mawala ng malay. Ito ay life-threatening at kailangan ng emergency medical care kaagad. Yan lahat ang 10 emergency warning signs ng anaphylaxis. Sana may natutunan ka. Like, subscribe. Alam niyo ba na bawat minuto mahalaga pagdating sa atake sa puso? Maraming tao ang hindi agad nakakaalam na sila ay may heart attack dahil iba't iba ang sintomas nito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 na sintomas ng atake sa puso na dapat bantayan. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong puso at malaman kung paano maagapan ang panganib, manood hanggang dulo at huwag kalimutan na mag-subscribe para ma-update ka sa mga health tips. Number 1, pananakit o di komportabling pakiramdam sa dibdib. Ito ang pinakakaraniwang sintomas ng heart attack, maaaring parang may mabigat o masikip sa gitna ng dibdib. Maaaring dumaan sa ilang minuto o paulit-ulit bago lumala. Huwag itong ipagwalang bahala. Number 2, pananakit ng braso, balikat, likod, leeg o panga. Minsan ang pananakit ay hindi lang sa dibdib nararamdaman. Maaaring kumalat sa braso, balikat, likod, leeg o panga. Madalas ito ay nagiging dahilan kung bakit iniisip ng iba na muscle pain lang. Number 3, hirap sa paghinga. Kahit walang matinding chest pain, ang biglaang hirap sa paghinga ay warning signs. Kapag nahihirapan lang huminga ng bigla, agad na magpatingin sa doktor. Number 4, pagduduwal o pagsusuka. Ang tiyan ay maaaring mag-react sa stress ng puso. Kapag bigla lang na makaramdam ng pagsusuka, kasama na yung ibang sintomas, huwag ipawalang bahala. Number 5, biglaang pawis na malamig. Kapag sinabing biglaang pawis na malamig, pawis kahit hindi mainit ang panahon ay maaaring senyales ng heart attack. Ito ay senyales na hindi sapat ang dugo na nakakarating sa puso. Number 6, panlulumpo o pagkahilo. Maaaring mawala ng balanse o parang malalugmok. Nangyayari ito kapag hindi sapat ang dugo na nakakarating sa utak. Number 7, mabilis o hindi regular na tibok ng puso. Pansin mo ba na parang tumatalon o kumakalog ang puso? Kapag madalas o irregular ang tibok ng puso, maaaring may stress ang puso. Number 8, sobrang pagkapagod. Kahit pagkatapos magpahinga, parang wala pa ring energy. Ito ay sign na may problema sa puso. Maraming nakakaranas nito yung mga babae. Number 9, bigla ang pangamba o pakiramdam na may malala. Pakiramdam mo ay may parating na masama kahit wala namang dahilan. Ito ay maaaring sinyalis ng stress sa puso. Number 10, panunuyo o pakiramdam ng heartburn. Minsan, ang heart attack ay nagmumukhang acid reflux o heartburn. Huwag basta i-ignore ang matinding pressure o burning sensation sa dibdib o itaas ng tiyan. Yan ang 10 sintomas ng warning sign atake sa puso. Iba-iba ang heart attack at hindi laging pare-pareho ang sintomas. Kung nararamdaman mo ang alinman sa mga nabanggit natin, agad kumonsulta sa doktor o pumunta sa emergency. Kung may natutunan ka sa mga ito at gusto mo pa na maraming health tips para sa iyong katawan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka. Mag-ingat at alagaan ang puso mo kasi ito lang ang pinakamahalagang motor ng katawan mo. Ang dehydration ay hindi lang simpleng uhaw. Pwede itong maging malubhang kondisyon na delikado sa buhay kung hindi ito maaagapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 emergency at warning sign ng severe dehydration. At bawat sinyales ay may paliwanag para mas maintindihan ninyo kung kailan kailangan magpatingin sa doktor o pumunta agad sa ospital. Kaya siguraduhin manood hanggang dulo at huwag kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe para mas marami pang health tips. 10 emergency at warning signs ng severe dehydration. Number 1, matinding uhaw. Kapag sobrang uhaw kahit na uminom ka ng tubig, isa na itong babala. Ang katawan mo ay nanghihina dahil sa kakulangan ng fluids, kaya't mahirap magpanatili ng normal na temperatura at presyon ng dugo. Number 2, bihirang pag-ihi o madilim na ihi. Kung napapansin mong halos hindi ka na umiihi o ang ihi mo ay maitim at malapot, sinyalis ito na kulang ka na ng tubig sa katawan. Dahil ang ihi ay paraan ng katawan para alisin ang toxins, kaya delikado kung hindi ito nagagawa ng maayos. Number 3, tuyong bibig at labi. Ang cracked lips o dry mouth ay palatandaan na kulang ka sa fluid sa katawan. At kung hindi ito maagapan, pwede itong humantong sa impeksyon sa bibig o balat. Number 4, pananakit ng ulo at pagkahilo. Kapag kulang ang tubig sa katawan, bumababa ang blood volume at nadaragdagan ng stress sa utak.
Kaya nagkakaroon ng pagkahilo, migraines, at confusions. Number 5, mabilis o irregular ang tibok ng puso. Ang dehydration ay nagdudulot ng tachycardia, mabilis na tibok ng puso. Dahil sa kakulangan ng fluids, nagtatrabaho ng mas mabigat ang puso para mapanatili ang daloy ng dugo. Number 6, mababang presyon ng dugo. Kapag kulang ang tubig, bumababa ang blood pressure. Maaari itong magdulot ng pagkahilo o pagkahimatay, lalo na kapag biglang tumayo. Number 7, pagod o extreme fatigue. Isa sa unang senyales ng severe dehydration ay pakiramdam na sobrang pagod. Kahit simpleng gawain lang, parang napakabigat gawin. Number 8, sunken eyes o paglubog ng mga mata. Ang mata ay nagre-react ng hydration levels. Kapag lumulubog ang mga mata, isang malinaw na palatandaan, ito ay malubhang dehydration, lalo na sa mga bata at matatanda. Number 9, thick or sticky skin. Kapag pinipisil ang balat at bumabalik ito ng mabagal, sinyales na kulang ang fluid sa katawan. Ito ay tinatawag na poor skin turgor at indikasyon ng severe dehydration. Number 10, confusion o delirium. Kapag naabot ang mga malubhang stage, maapektuhan na ang utak. Ang taong dehydrated ay maaaring malito, hindi makapag-concentrate o hindi makakilos ng maayos. Ito ay emergency at agapan agad. Yan ang 10 emergency at warning signs ng severe dehydration. Kung napapansin mo sa isa man sa inyo, sa pamilya mo or sa iyo, huwag mag-atubiling pumunta sa doktor. At ang prevention ay simple lang, uminom ng tamang tubig araw-araw, kumain ng pagkaing may tubig, at iwasan ng labis na init at sobrang pagod. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like, i-follow at i-subscribe para mas marami pang practical tips na madaling maintindihan. Ingat palagi!